Sa ibang balita, tiniyak ni Rehabilitation Czar Pamphilo Lacson na tama ang direksyon tinatahak ng rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Ipinahayag ito ni Lacson sa paglagda kahapon ng kasunduan sa pagitan ng pamahalaan at ng provincial governments ukol sa recovery efforts para sa Yolanda survivors. Ang detalye mula kay George Bandola, live via phone patch. George? Magandang hapon, Rocky. Nasa tamang direksyon ng rehabilitasyon at recovery ng mga probinsyang tinamaan ni Yolanda. Pagtitiyak ni Secretary Pamphilo Lacson, Presidential Advisor on Rehabilitation and Recovery, ang mga gawain para tulungan ang mga pamilyang survivor ng Yolanda ay nailatag na. Mula sa utos ng Pangulong Aquino, ipinangako ni Lacson, Secretaries Butch Abad, Dinky Suleman, Rogelio Singson, Mar Rojas at Arsenio Balisacan na magpapatupad ang may papatupad ang mga kasunduang pinirmahan sa pagitan nila at ng mga provincial officials ng Cebu, Samar, Leyte, Eastern Samar at Tacloban City. Nakadetalye sa kasunduan ang mga espesipikong gawain ng mga national government at mga local government units, mga hakbang para maibangon ang mga nasalantang lugar. Kabilang dito ang pagtatayo ng higit sa 13,000 housing units sa 4 na probinsya at isang lungsod na malubhang tinamaan ng bagyo. Kakailanganin din nilang bumili ng mga pribadong lupa para mapagtayuan ng mga typhoon resilient housing. Sabi naman ni Secretary Butch Abad ng Department of Budget and Management, aabot sa 105 billion pesos ang kailangan para mapondohan ang rehabilitation process. Base ito sa post-disaster assessments na inilatag ng mga apektadong probinsya at syudad. Ang pondo ay manggagaling sa mga calamity funds at general appropriations for 2014, oras na aprubahan na ng Pangulo ang mga kasunduan ng OPAR at mga LGU. Samantala, sabi naman ni Secretary Corazon Suliman, nakatakda silang magtayo ng higit sa 3,000 Nipa huts para sa mga Yolanda survivors. Ang mga Nipa huts ay magsisilbing transitional shelters ayon sa kanya, maliban sa mga naitayo ng mga bunk houses. Bukod sa cash for work, nagkakalob pa rin daw ang DSWD ng mga tulong pangkabuhayan para mabuhay ang industriya ng banig sa Samar na lubhang naapektuhan ng bagyo. Kasama si Danny Mateo mula sa Lahug, Cebu City para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. George, nasa linya ka pa ba? Yes, go ahead, Rocky. George, itatanong ko lang kung pinag-usapan ni Secretary Pamphilo Lacson at ni DSWD Secretary Dinky Suleman yung kagustuhan ni Secretary Lacson na mailipat na yung mga nasa tent sa iba pang mga lugar dahil sa nagkaroon ng sunog? Tama, Rocky. Actually, ito nga rin yung naging pag-uusap mula dun sa halos 4 na oras na pagpupulong ng OPAR at mga national government agencies at yung mga LGU. Tinoon ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez yung kagustuhan ng mga residente na makalipat na. Kaya agad na magta-take over ang National Housing Authority para sa pagpapagawa ng mga permanent shelters na. Pero kinakailangan pa nga nilang bumili ng mga pribadong lupa ayon sa kanya. Hindi naman nagkaroon ng deadline, no, Rocky, kung kailan may papatupad. Pero siniguro nitong si Secretary Dinky Suleman na yung mga itatayong Nipa huts ay agad-agad na magsisimula na. Kaya pwede na makalipat yung mga nandoon sa 10 cities na aabot sa 700 pamilya. Okay, maraming salamat sa iyo, George Bandola. Okay, Rocky.